maging matagumpay ka ngayong taong 2026, dapat lagi ka doon sa pagtitipon ng mga taong binago ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay sumama doon sa mga taong walang magawa sa buhay, cellphone ng cellphone, ML ng ML, isang araw nag-AML ka na din. Kaya ang tawag sa iyo, Mr. ML na at saka Miss ML na. O Nanay ML na. Nakakaya yun. May edad ka na, nag-ML ka pa. Ayusin na natin ang 2026, ha? Sabi nga nila doon, ang ML ay maling laro. Kasi inaubos niya ng oras niya. Amen. Okay. So, sabi dyan, letter L, stand for love God. Love yourself, love your neighbor, and love the scripture, the word of God. Aklat po ng Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 7, and Matthew 22, 37 to 39, and Psalms 119, verse 95 to 105. It's very clear na kailangan mahalin mo siya. Amen. Very clear. 8:30 na po. Hanggang anong oras pa ako rito? 9? Talaga? Puputuloy ko na nga sana ito eh. Hanggang 9. Hindi tapos na tayo. Yes. Okay. Sabi ko dito, kailangan mahalin mo ang Diyos. Love God is not doing open to Him. Doing His will every day in your life. Matthew 7:20. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi mo ginagawa yung ayaw ng Diyos. That's what I mean. Taas ulit yung mga nag-asawa. Taas ang kamay ng nag-asawa. Pero dalawang kamay pa talaga. Alam niyo ba, kung totoo kayong nagmamahal, taas mo yung gusto mag-asawa. Mas ka. Taas yung gusto ko mag-asawa. Para naman. Kasi totoo naman yun. Oo, nakataas na oh. Ay, Tomas! Pagkadaraga! Nakataas na. Ayun, nasa taas yung kamay. Alam nyo, may kinasal ako noong November 23, 51 years old. Nagkaasawa ka. Sumama lang sa akin sa Bible study yung tao. Ako. Sabi nga, would you, naniniwala ba kayo sa love at first sight? Na love at first sight ko siya. 2 buwan lang na natinginan, kasalan na agad. Oo. Kinasal ko po yun. Kaya ang sarap magsasama sa pasto sa mga gawain. Kung kayo ay gusto mag-asawa, magsasama kayo sa gawain ng ginagawa ng pasto. Kapatid, bakit nasabi ko ang pag-ibig? Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay hindi gumagawa ng kasama-sama ng loob ng Diyos. Alam niyo kaya sumasama ang loob ng Diyos sa atin? Gumagawa tayo ng ayaw na. At yung gusto ng Diyos ayaw natin gawin. Nakaka-open ka sa Panginoon. Sabihin mo na, sa katabi mo, umamin ka. At sabihin mo, Lord, umaamin ako. 2025, siya, na-open kita. Nakalawa kayo na, hindi nakalawa ba? Isang ayaw mo aminin yung kamali kay Diyos. Bakit? Just close your eyes in a second. Say it, Lord, I'm sorry. Naka-open ako sa'yo. Hindi nyo lang inaamin niyo, pero ang dami niyong ginawa na nagkulang kayo sa Panginoon ng huling 20 years. Tama ba? Nagpagkulang tayo. To love God is loving all in love. Letter B. Ang nagmamahal sa Panginoon ay minamahal ang mga taong mahal na Diyos. Kapatid, mahal na mahal ko. Kaya kung pinaganda kayo ng binigod, kaya gusto ko makakain kayo ng busog na busog. Amen ba? Okay. Yung mga tao, minamahal ko siya. To love God is doing faithful what He wants to do. Ayun po, baka umabot ako ng 9 dito, di pa ako tapos. Kaya bibilisan ko na lang po.
Naka-outline naman po yan sa inyong magandang audio woman. Putyahin na lang po. Ayan. Ilagay mo yung mga verse na pa. Letter S tapos na po. S stand for in one soul with gladness in serving God. Serving Him. Soul that Jesus suffered. Kaluluwang pinaghirapan ng Diyos. Minahal ng Diyos sa mga kaluluwa sa buong mundo. Wala siyang kwenera. Maliban kay Lucifer, kay Satanas. Pero yung mga inaalipin ni Satanas, minahal ng Diyos at pinaghirapan ni Diyos. Ayan. Stand for one soul with gladness in serving Him. Soul that Jesus Christ suffered. Amen. Alam niyo po, lahat naman tayo may kaibigan. Lahat tayo may kapitbahay. At lahat tayo may bahay, correct? Andiyan ba kayo? Yes. Taas ang kamay ng walang kapitbahay. Muntik na. Sabi siguro lang mga tao, ito muntik na ako ang patas. Ganun po yun. Kung mahal nyo ang mahal ng Diyos, mahalin mo yung kapitbahay. Amen. Sino may kaaway ng kapitbahay? Taas ang kamay. Ubangin naman kayo! Di ba? Minakasamahan kayo ng loob ng kapitbahay nyo. Kaya ayaw niyo nang sira ng salita ng Diyos, mamatay ka na. Pag hindi ka namatay, nalasunin kita. Di ba? Yung mga ganun term natin. Pero, tandaan mo na ang mga tao sa mundo ay pinaghirapan na Jesus siya. Dumaan ang dugo niyo dyan. Sobra-sobra kapalitan. Dating sa'yo na ngayon ay alam na ikaw ay bunga ng paghihirap ni Kristo, dapat umayos ka. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Ito po yan. So, pinaghirapan sila ng Diyos. Number one, so that blood of Jesus Christ paid and His main purpose is to save them. Kapatid, yung mga taong ito at kasama ka, banal na dugo ng ating Panginoon ang binayad sa iyo. Amen po ba? Maliwanag pa sa iyo. Nabayad ka na, kapatid. Bayad na kayo. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, bayad ka na! Amen. Sa Jesus ang nagbayad sa iyo, kaya dapat magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Letter B, soul must be back to God. Kinakailangan ng mga tao na sa labas, mga paligid, mga kaibigan po natin kapitbahay, magbalik loob sila sa Diyos. At sa palagay niyo, sinong gagamitin ng Diyos ko? Sa palagay niyo, sino? Wala akong tinig ng nagsasabi ngayon, naririnig ng mga hoy! Magsisi kayo, walang ganun. Yun ay sinasabi ko at dapat sabihin din ang katabi mo. Amen po ba? Inaasahan ng Diyos may sasabihin ka. Ayun po yun, no? Ang kaluluwa ay dapat magbalik loob. Kaya mga estudyante, hindi dahil lang estudyante kayo. You know, meron po akong nabahagi ng maraming estudyante. Hindi pa ako pastor noon. Yung nabahaginan ko, pastora na ngayon. Alam niyo po, mahigit 200 ang kanyang pinangungunahan mga tao sa Zambales. Babae yun. Nawin ko po yun sa National High School. Mga batang kagaya sa bataan. Kapatid, ang pag-uwi ng kaluluwa para magbalik loob sila sa Panginoon, hindi pinag-uusapang nag-aral ka, matalino ka, hindi. Kung ano yung naranasan mo sa Panginoon, yun ang sasabihin mo. Nakakita nila sa akin na may ginagawa mo sa buhay. Tanong, totoo bang binago kayo ng Diyos o hindi? Pag hindi talaga kayo binago ng Diyos, wala kayong masasabi sa iba sapagkat yung ginawa ng Diyos ang sasabihin mo sa akin. Amin po ba? Maliwanag ba sa inyo ito?
Amen. Kaya dapat siguruhin natin kung sino tayo sa Panginoon. Sapagkat may pinapagawa siya sa atin. Para magtagumpay itong 2026, isang kaluluwa lang kapatid. Napakaganda. Ano ka na doon? Boundary ka na kapag ikaw ay nag-win ng isang kaluluwa. At kapag ka nag-win ka ng isang kaluluwa, ipinipilang ni Lord na ikaw ay matalino. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang matalino, di ba? Pero pagka si Lord, alam mo na yung kapaligtaran ng matalino. Ano? Kapaligtaran ng matalino! Ano? Ayaw sabihin. Ano? Ano? Kapaligtaran ng matalino. Hindi mo talino. Hindi matalino. Ayaw mong sabihin ko!